Habang papasok sa bulwagan, tumambad sa kanila ang napakagandang pasilyo, nababalot ng palamuting ginto at mamahaling bato. Hindi makapaniwala si Andrea na sa wakas ay nakapasok siya sa lugar na iyon. Noon ay naririnig niya lang ito sa mga kwento ng ama. Ngunit ngayon, aktwal niya itong nakikita. Alam kong naninibago hindi lang ang mga katawan nyo sa lugar. Huwag kayong mag-alala. Pansamantala lang yan. Ilang minuto ay mawawala din ang pagkahilo at gagaan ang pakiramdam. Naiiba ang oras sa lugar na ito. Higit na mas mabilis kumpara sa mundo nyo. Wika ni Maduag. Habang papalapit sila sa mismong bulwagan kung saan gaganapin ang pagpupulong. Walang problema, kaibigan. Unti-unti na nga nasasana yung katawan ko eh. Ako din po. Parang normal na lang po sa akin ang lahat. Tugon ng mag-ama. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanila ang napakalaking bilog na mesa. May 4 na upuan. Nakatapat sila sa 4 na simbolo ng mga elemento. At sa tabi ng mga ito, maliliit na simbolo na sumasagisag sa bawat karian at lahi ng mga engkanto. Habang nagmamasid sa paligid, biglang tumunog ang 6 na malalaking trompeta. Halos mapatalon si Andrea sa gulat dahil nasa likod niya ang isa sa mga ito. Pagkahinto ng tunog, kaagad nagsalita ang isang kawal. Magsiyuko kayong lahat sa pagpasok ng Haring Balasarios. Nanlaki mga mata ni Popoy nang makita ang napakatangkad na lalaki. May gininto ang buhok. Nakasuot ng magarang kasuotang may mga mamahaling batong palamuti. May hawak itong malaking espada sa kanang kamay, gawa sa ginto, at sa kaliwa naman, setrong gawa sa bato. Kaibigan, yumuko ka lang. Hindi mo pwedeng tignan sa mata ang hari. Mapupugutan ka ng ulo. Wika ni Maduag. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Popoy nang makitang nakikipagtitigan ang anak sa hari nang hindi man lang yumuyuko. Kagaya ng iba, sasawayin pa sana ito ng ama. Ngunit huli na. Nakita nitong naglalakad na ang hari papunta sa kinakatayuan ni Andrea. Naku, naloko na. Sinasabi ko na nga ba eh. Mahinang wika ni Popoy. Napailing na lang si Maduag. Lumapit at lumuhod sa harap ng hari. Ipagpaumanhin po ninyo ang asal ng aking kasama. Hindi na naituloy ni Maduag ang iba pang sasabihin. Kaagad siyang pinatahimik ng hari. Tumahimik ka. Haring Maduag, hindi ko hinihingi ang opinyon mo. At ikaw naman, munting dalaga, ano ang pangalan mo? Wika ng hari na mga engkanto. Andrea po ang pangalan ko. Isang karangalan ng makita at makausap kayo, kamahalan. Biglang nagsipaglapit ang mga kawal sa dalaga. Tinutukan nito ng sibat. Sumenyas naman ang hari na ibaba ang kanilang mga sandata. Isang kamangha-manghang tao. Ngayon lang ako nakakita ng kagaya mo. Walang takot na humarap sa akin.
Pinahanga mo ko, Binibini. Ngayon maupo ka sa tapat ng isa sa mga simbolong nakikita mo sa mesa. Wika ng hari. Nung una ay nagdadalawang isip pa ito. Ngunit nang mapatingin siya kay Azalana, nakita niya itong nakangiti. Nangangahulugan lang na maganda ang mga nangyayari. Naupo ang dalaga sa upuang nakatapat sa simbolo ng puno. Pumalakpak ng malakas ang hari dahil ito ang simbolo ng buhay at sagisag ng mga tao. Ikinalulugod kong ipakilala sa inyong lahat ang kauna-unahang kinatawan ng mga tao sa pagpupulong na ito. Ngayon mga hari at pinuno, inaanyayaan ko kayong maupo sa inyong lugar. Sisimulan na natin ang pagpupulong. Wika ng hari. Isa-isang umupo ang mga pinuno. Tumayo naman sa tabi ni Popoy si Maduag. Isa-isang pinakilala ang mga pinunong nakapaikot sa mesa. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon nito, ang lalaking katabi ng isang mandirigmang diwata. Alam niyang tao ito dahil sa suot na damit na may pangalan pang sikat na politiko. Ang taong yan, si Gascon, at ang kasama niyang diwata, walang iba kung hindi si Haring Ragon, na kasalukuyang pinuno ng 4 na dome sa ilaga ng kariang ito. Napangiti na lang si Popoy. Hindi nito akalaing sa mundo ng mga engkanto, makikita niya ang hinahangaang mandirigmang albularyo. Kaagad ding nabaling ang atensyon ni Popoy nang magsimulang magsalita ang hari. Opisyal kong sinimula ng pagpupulong na ito. Maaari niyong idulog ang mga hinaing sa harap ng bulwagan at magsisimula tayo sa mundo ng mga tao. Napatingin ang lahat kay Andrea, na nooy napapangiti habang tulala sa kawalan. Andrea, kinakausap ka. Wika ni Azalana. Ha? Teka lang po. Ano nga po uli yun? Wika ng dalaga. Nagtawanan ang lahat ng naroon na tila naaaliw sa inosenteng kilos ni Andrea. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga nangyayari sa mundo ng mga tao? Ito ang unang beses na marinig namin ang tungkol sa inyong mundo. Sa loob ng mahabang panahon, kaya sabihin mo kung ano na ang mga nagbago doon. Wika ng hari. Napalunok naman ng laway ang dalaga at nagsimulang magkwento. Kung ihahambing niyo ang mundo ng mga taong nakita niyo noon, malaki na ang pinagbago. Ang mga kagubatang gawa sa matatayog at matitibay na puno, napalitan na ng gubat na yari sa bato. Ginawa to ng mga kalahi ko para makasabay sa kilos ng sibilisasyon. Tugon ng dalaga. Tumayo naman ang isang engkanto at nagsalita. Likas sa mga tao ang manira ng kapaligiran. Pero hindi lahat ng ginagawa nilang pagsira ay nakakasama. Tama ang dalaga. Ginagawa ito ng tao para makasabay sa agos ng sibilisasyon. Nakakabuti ito para sa kanila. Ngunit hindi natin may tatanggi ang kapalit nitong pinsala sa balanse ng kalikasan.
Wika ng engkanto. Tumayo si Andrea at naglakad-lakad habang nagsasalita. Opo, tama naman po yung sinabi nyo. Dahil sa kagustuhan naming mga taong umunlad, hindi namin namalayang nasisira na ang balanse ng kalikasan. Nakita na namin yung epekto nito eh. Kaya ginagawa din namin ang lahat para maibalik sa dati ang balanse. Habang nagsasalita ang dalaga, nakasunod naman sa kanya ang dalawang kawal. Hindi na malaya ni Andrea na nakatayo na pala siya sa tabi ni Haring Balasarius. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalaysay. Kaming mga tao mahilig makipagkompetensya. Masasabi kong dahil sa ugali naming ito, marami ang nasisira nang hindi naming namamalayan. Aminado kami na nagiging bulag ang bawat isa sa amin, lalo na pagdating sa maliliit na bagay. Nasa paglaon, lumalaki. Hindi namin namamalayan, nasisira na ang aming kapaligiran. Muling wika ng dalaga. Nagulat ito nang mapalingon sa gawing kanan. Nakitang nakatitig sa kanya si Haring Balasarius. Totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Mapanira nga ang katalinuhan ng mga tao. Ngunit hindi naman lahat sa kanila may angking ganitong kaisipan. May ilan pa ding naniniwala sa preserbasyon ng kalikasan. Tugon ng hari. Isang bagay pa ang tinalakay ni Andrea na labis namang ikinagulat ng lahat sa kwartong iyon. May mga taong umaabuso sa kanilang nakamtang kapangyarihan. Ang tinutukoy ko ay literal na kapangyarihan mula sa mga lihim na karunungan ng mundo. Alam kong magiging malaki ang epekto nito sa mundo nyo kung sakaling magtagumpay sila sa mga plano. Wika ng dalaga. Masuri namang nakikinig si Haring Balasarius sa mga sinasabi nito. Sinabi niya, kasalukuyan silang nahaharap sa isang mapanganib na kalaban. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na si Maduag. Ipagpauman ninyo ang pagsabat ko sa usapan kamahalan. Ngunit isa ko sa mga engkantong gabay ng mga taong ito. Tama ang sinabi ng dalaga. Hindi namin kakayanin ang puwersa ng mga taong tinutukoy niya. Kagad namang napatayo ang isa sa mga haring naroon at nagsalita. Minsan ding nangyari yan sa amin. At tama ang sinabi nila, kamahalan. Masyadong inaabuso ng ibang tao ang kapangyarihang napasa kamay nila. Hindi sila nakukontento. Hinahangad pa ng mga itong makuha ang buong mundo. Wika ni Haring Ragon. Ang suliranin ninyong mga tao, hindi na para isipin pa ng konsehong ito. Ngunit kung totoong manganganib ang balanse ng kabilang mundo, magsabi lang kayo, magpapadala ko ng tulong kung kinakailangan. Wika ng hari. Matapos magsalita ay nagpasalamat si Andrea. Bumalik sa kanyang upuan. Nagpatuloy ang pagpupulong sa loob ng ilang oras. Ngunit napansin ni Popoy na wala doon ang 4 na diwata ng panahon. Hindi ba pagpupulong to ng 4 na diwata ng panahon? Bakit hindi pa sila nagpapakita? Tanong ni Popoy kay Maduag. Hindi pa ito ang mismong pagpupulong, kaibigan. Simula pa lang ito ng totoong kaganapan. Tugon ni Maduag. Ilang sandali nga ay nagbigay na ng hudyat si Haring Balasarius para sa pagtatapos ng pagpupulong na yun.
Bago ito tuluyang lumabas ng silid, nilapitan nito si Andrea. Talaga, gusto kitang makausap sa hardin ng palasyo. Kung maaari, sundan mo ko. Wika ng hari. Kagad namang sumunod si Andrea sa pahintulot ng kanyang ama. Pagkarating sa hardin, napansin ng dalaga ang dalawang kalalakihang nagtatawanan. Ito ang hari ng mga diwata at ang manggagamot na si Gascon. Nang mapansin ng mga ito na paparating ang hari, kagad silang tumigil sa pag-uusap at yumuko upang magbigay galang. Salamat sa pagpapaunlak, Haring Ragon. Naparito ako para hilingin ang inyong tulong tungkol sa suliranin ng dalagang ito. Wika ng hari. Kamahalan, humingi ako ng kapatawaran dahil kahit gustuin ko mang tumulong, hindi maaaring makialam ang mga diwata sa usapin tungkol sa mundo ng mga tao. Ngunit ang kaibigan ko maaaring makatulong. Anong masasabi mo, Gascon? Tugon ni Haring Ragon. Hindi na ako maaaring tumawid sa mundo ng mga tao dahil sa pakikipagkasundo ko sa hari ng 4 na dome. Ngunit maaari kong ipairam sa inyo ang isang sandata. Tugon ni Gascon. Inilabas nito ang isang maliit na punyal na may tatak na nagliliyab na ibon. Hindi ba ito yung maalamat na punyal na gawa sa bagwis ng Minokawa? Wika ng dalaga habang pinagmamasdan ang punyal na inabot sa kanya ni Gascon. Oo, tama ka. Paano mong nalaman yung tungkol sa bagay na yan? Tanong ni Gascon. Ang aking ama, siyang nagpaliwanag ng lahat sa akin tungkol sa digmaan ng 4 na dome at sa mundo ng mga diwata. Akala ko nun gawa-gawa niya lang yung kwento eh. Pero ngayong hawak ko na yung punyal ng Minokawa, lubusan na akong naniniwala. Tugon ni Andrea. Pasensya na. Lipas na ang panahon ko sa pakikipaglaban. Namumuhay na ako na mapayapa sa mundong ito habang inaantay ang muling pagbabalik sa kanlungan ng may likha. Naway gamitin mo ang sandatang yan para sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Gascon. Matapos ay kagad silang umalis ng hari ng mga diwata. Magpahinga na muna kayo sa mga silid na inilaan namin sa inyo. Mamayang gabi, pagsikat ng 2 buwan, magsisimula na ang pagpupulong ng mga diwata ng panahon. Matapos magsalita, kagad nang umalis ang hari. Naiwan si Andrea sa hardin. Kagad naman itong pinuntahan ni Azilana. Kumusta naman ang pakikipag-usap mo sa hari? Napakabait niya, hindi ba? Oo, tama ka. Napakabait nga ng hari. Pati yung sinabi sa akin ni tatay na manggagamot, binigay niya nga sa akin to oh. Tugon ni Andrea. Sabay pakita ng punyal mula kay Gascon. Nanlaki ang mga mata ni Azilana dahil kilala niya ang punyal na ito. Alam mo bang makapangyarihan ang punyal na yan? Pwede mo siyang gamitin kasabay ng kahit anong elemento. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Azilana. Ngunit hindi na nakasagot pa si Andrea dahil bigla siyang sinaway ni Popoy. Kung ano man ang binabalak niyong dalawa, huwag niyo nang ituloy.
Maigpit na ipinagbabawal sa lugar na ito ang paggamit ng anumang kapangyarihan at kakayahan. Kaya kung ako sa inyong dalawa, papasok na lang ako ng kwarto upang magpahinga. Wika nito. Kaagad namang sumunod ang dalawa. Pagkarating sa kanilang kwarto, nahiga si Andrea. Hindi nito namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lang ang dalaga nang biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na kulog. Dali-dali itong bumangon. Nakita ang ama na nakatayo sa bintana. Magsisimula na ang pagpupulong ng 4 na diwata ng panahon. Pinayuhan tayo ni Maduag na manatili sa ating kwarto dahil hindi pwedeng makisali ang mga tao sa pagpupulong na yon. Wika ni Popoy. Ano sa tingin mo mangyayari, tatay? Sa palagay mo ba, makakakuha tayo ng sapat na tulong? Tanong ni Andrea. Magtiwala ka lang kay Maduag at Aselana. Alam kong hindi nila tayo bibiguin. Tugon ni Popoy habang nakatitig sa bintana. Nakita ni Andrea ang napakagandang liwanag sa kalangitan. Ayon kay Popoy, ito ang hudyat na magsisimula na ang pagpupulong. Gusto ko sanang magpunta sa pagpupulong, tay. May paraan po ba para makarating tayo doon? Tanong ng dalaga. Mas makakabuti kung mag-aantay na lang tayo sa magiging resulta, anak. Magtiwala tayo sa mga kaibigan natin. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog at magpapahinga na din ako. Tugon ni Popoy. Kinabukasan maagang nagising si Andrea. Naglakad sa pasilyo. Nakasalubong nito si Maduag at Aselana. Nagmamadali ang mag-ama na tila may kung anong nangyari. Aselana, saan kayo pupunta? Bakit parang nagmamadali kayo? Anong nangyari? Tanong ng dalaga. Hindi ngayon ang panahon, Andrea. Pasensya na. May kailangan kaming asikasuhin. May mga hindi inaasahang panauwi ng dumating. Tugon ni Aselana. Matapos ay kagad na itong umalis. Sumunod naman si Andrea. Nanlaki ang mga mata nito nang marating ang labas ng kastilyo. Isang pulutong ng mga itim na engkanto ang nakahanay sa labas ng pader. Napilit gumagawa ng paraan para maibaba ang depensa ng kaharian. Lagi na lang itong nangyayari sa tuwing matatapos ang pagpupulong ng mga diwata ng panahon. Dumarating ang itim na mga engkanto para manggulo. Wika ng hari. Hindi naman ito nangamba dahil ayon sa kanya, wala ding magagawa ang mga engkanto para sirain ang depensa ng syudad. Magsasawa din ang mga ito at kaagad na aalis. Muling bumalik si Haring Balasarius sa kanyang silid. Ganon din ang ginawa ng ilan sa mga ministro. Ngunit napansin ni Andrea ang isang pamilyar na muka sa hanay ng mga itim na engkanto. Tay, parang nakita ko po si Martin sa kanila. Wika ng dalaga. Sinong Martin, Andrea? Anak po ni Onyok. Yung nakalaban po namin ni Azelana. Namamalikmata ka lang, Andrea. Kailanman, hindi sila makakapasok sa lugar na ito. Lalo pat walang pahintulot mula sa matataas na diwata. Tara na, hayaan mo na mabantay ng palasyo. Kaya nilang itaboy ang mga yan. At isa pa, hindi tayo maaaring makialam sa gulo nila. Wika ni Popoy. Matapos ay pumasok din ito sa loob ng palasyo.
Ngayong gabi ang nakatakdang pagbabalik nila sa mundo ng mga tao. Ngunit wala pa rin silang naririnig mula kay Aselana at Maduag. Hindi na nagtanong pa si Andrea sa kaibigan dahil nakikita nitong tila balisa si Aselana. Hanggang sa sumapit ang oras ng kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang mundo. Kailangan niyong bumalik nang hindi kami kasama, Popoy. May mga bagay lang kaming aayusin. Kasama doon ang tulong na hinihingi natin para matalo sila Onyo. Wika ni Maduag. Inihatid nito sina Andrea patungo sa lagusan. Nauunawaan ko, kaibigan. Mag-iingat kayo. Naway pumanig sa atin ng swerte. Tugon ni Popoy. Pasensya na kung mauuna kayong bumalik sa inyong mundo. Pangako, susunod kami ni Ama. Wika ni Aselana sa kaibigan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, kaibigan. Alam kong hindi mo kami bibiguin. Magkita na lang tayo sa bahay. Tugon ni Andrea. Kagad silang pumasok sa lagusan. Pagdating ng mag-ama sa kanilang mundo, laking pagtataka ng mga ito dahil walang sumasalubong sa kanila. Teka po, Tay, bakit parang napakatahimik naman? Nasaan po yung mga kasama natin? Tanong ng dalaga. Hindi ko din gusto ang nangyayari, anak. Kaya talasan mo ang pakiramdam. Mag-ingat. Dahil wala ang mga gabay natin para sa klolohan tayo. Tugon ni Onyok. Nagulat ito nang biglang may magsalita mula sa bandang itaas ng bangin. Hindi nga ako nagkamali. Babalik nga kayo nang hindi kasama mga gabay. Alam mo bang itong pinakahinihintay ko? Sa wakas, makakabawi na ako sa pagpapaya mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Popoy dahil napapaligiran sila ng mga alagad ni Onyok. Kahit kailan talaga, Onyok. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Tugon ni Popoy. Tumawa ng malakas si Onyok. Walang patas sa mundong to. Kaya nga may nananalo at may natatalo. Ang tanda mo na, pero makitid pa rin ang utak mo, Popoy. Muling wika ni Onyok. Kagad inutusan ang kanyang mga tauhang sumugod. Naloko na. Wala tayong laban sa mga yan. Wika ni Popoy sa anak. Akmang tatakbo na sana ito nang biglang hawakan ni Andrea ang kanyang kamay. Hayaan mo silang isipin na wala tayong laban dahil hindi natin kasama ang mga gabay. Baka nakakalimutan mo, Tay. May tangan kang mutya ng kidlat at meron din ako. Hindi lang yan. Manood ka sa gagawin ko. Tugon ni Andrea. Inantay ng dalagang makalapit ng husto ang mga kalaban at saka inilabas ang punyal na binigay ni Gascon mula sa kabilang dimensyon. Nang halos isang dipa na lang ang layo ng mga kalaban sa kanila, buong lakas niya itong itinarak sa lupa. Napahinto sa pagsalakay ang mga kalaban sa pag-aakalang biglang sasabog ang kapaligiran. Ngunit sa kasamaang palad, walang nangyari. Nagtawanan ang mga kalaban. Biglang nakaramdam ng takot si Andrea sa kauna-unahang pagkakataon. Naloko na. Hindi gumana yung punyal. Tay, tumakbo na po kayo. Wika ng dalaga. Dali-daling binunot mula sa lupa ang punyal. Laking gulat nito
dahil hindi niya magawang alisin sa pagkakabaon ang sandata. Iwan mo na! Iwan mo na yung punyal na yan, anak! Wika ni Popoy. Sa paghahangad na mabunot ang sandata mula sa lupa, lumabas mula sa bulsa ng kanyang damit ang mutya ng kidlat. Aksidenteng nahulog ito sa mismong hawakan ng punyal. Sumabit ang tali. Biglang kumislap ang mahinang kuryente. Unti-unting nagliwanag ang hawakan. Sa pagkakataong iyon, nagawang bunuti ni Andrea mula sa pagkakabaon ang isang nagbabagang espada na napapaligiran ng kislap ng kuryente. Napaatras ang mga tauhan ni Onyok. Nang akmang iwasiwas ni Andrea ang sandata, walang sino man sa mga ito ang nagtangkang sumugod dahil sa takot. Anong kinakatakot nyo? Dalawa lang sila. Isang walang silbing matanda at isang babaeng may hawak na nagbabagang espada. Ano? Natatakot kayo sa kanila? Wika ni Onyok. Kagad sumugod ang isa sa mga tauhan nito. Akmang tatagain si Andrea, sinangga ng dalaga ang atake gamit ang hawak na sandata. Napasigaw ang tauhan ni Onyok habang nangingisay. Unti-unti ding natutunaw ang hawak nitong itak. Maging ang katawan ng taong iyon naging abo. Ngayon, Onyok, ibabalik ko sa iyo yung tanong. Ano nga bang dapat yung katakutan? Tanong ng dalaga. Sa sobrang galit nito, inutusang sumugod ang mga natitirang alagad. Buong tapang itong hinarap ng dalaga, pati na din si Popoy ay nakisali na. Hindi inasahan ni Onyok ang sorpresang iyon. Mabilis na nagapi ang kanyang mga tauhan. Mag-isa na lamang siyang nakatayo. Dali-dali itong sinugod ni Andrea. Ngunit humarang sa daraanan nito si Martin. Tumakbo ka na, ama. Ako nang bahala sa mga to. Wika ng binata, sabay usal ng dasal. Sa pag-aakalang magagawa niyang pigilan sa pamamagitan ng tigalpo ang dalaga, ngunit nagkamali ito dahil hindi tumalab ang ibinatong dasal. Sa halip ay nagrebuelta, dahilan para maparalisa ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban yung mag-ama. Pero kung ako sa inyo, ititigil ko na to. Wala ring patutunguan eh. Sa palagay mo, Onyok, sa oras na matalo mo si tatay, magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Hindi rin eh. Dahil ang mga kagaya mong tao, ni minsan, hindi na kontento sa kung anong meron sila. Wika ng dalaga. Hindi mo naiintindihan ang pinagmulan ng galit ko, bata. Kung inakala mong dahil lang to sa pagpapaya sa akin ng iyong ama, nagkakamali ka. May mas malaki akong dahilan. At sa tingin ko, sapat ang dahilan na yon upang ibuwis ko ang sarili kong buhay. Tugon ni Onyok. Dali-dali namang lumapit si Popoy sa kinakatayuan ng anak. Alam mong hindi ko maaaring ipagkalob sa iyo ang gusto mo, Onyok. Makasarili ang isipan mo at marami ang mapapahamak sa oras na magtagumpay ka. Wika ni Popoy. Nagtaka si Andrea sa pinag-uusapan ng dalawa. Ano po ba yung sinasabi ni Onyok, tay? Ano po ba yung gusto niyang makuha? Tanong ng dalaga. Ngunit bago pa man ito sagutin ni Popoy, biglang yumanig ang lupa. Lumitaw sa harapan nila ang inkantong gabay ni Baltasar. Manong Popoy, umalis na kayo. Ako nang bahala sa mga to. Wika ni Baltasar.
Nakalamang kayo sa ngayon. Pero tandaan nyo, hindi magtatagal. Matutuntun ko din kung saan itinago ni Mang Pablo ang mga bangang yun. Wika ni Onyok. Kagad siyang umalis sa lugar. Naiwan si Martin at pilit na pinipigilan ang gabay ni Baltasar upang masiguradong ligtas sa pagtakas ang ama. Bigla itong nagpakawala ng makapal na usok at naglaho. Maging ang mga tauhan ni Onyok, hindi na din makita sa lugar. Mabuti na lang. Naabutan ko kayo, Manong. Halina po kayo. Pasensya na kung nahuli kami sa pagsundo. Mali kasi ang nakuha ang direksyon ng aking mga espiya. Mukhang may nag-traitor sa atin. Wika ni Baltasar. Saka na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Sa ngayon, kailangan nating makabalik sa ating kuta. Tugon ni Popoy. Kagad silang umalis sa lugar. Pagdating sa yungib, tinalakay nila ang detalye ng mga nangyari. Lalo na ang sinabi ni Baltasar na merong nagtraidor sa kanilang hanay. Paano mo nasabing may nagtraidor sa atin? Walang ibang nakakaalam ng lugar kung saan mo kami susunduin, hindi ba? Tanong ni Popoy. Tama po kayo, Manong. Ngunit isa sa mga kasama natin ang dumating at sinabing binago niyo ang lugar. Sa kasamaang palad napaniwala niya ako, kaya nahuli ako ng dating. Tugon ni Baltasar. Kilala mo ba yung taong yun? Kailangan siyang mahuli. Siguradong siyang nagbibigay ng mga impormasyon kay Onyok. Wika ni Andrea. Kasalukuyan na siyang pinaparusahan ni Marco. Nagbigay na din ako ng utos sa kapatid ko na huwag hayaang makatakas ang taong yun. Kaya wala na kayong dapat alalahanin. Tugon ni Baltasar. Biglang sumagi sa isip ng dalaga ang sinabi ni Onyok. Nga pala, Tay, bakit nabanggit ni Onyok yung tungkol sa mga banga? Anong balak niyang gawin? Tanong ng dalaga. Alam mo kung ano ang laman ng mga bangang yun? May mga kwentong nagsasabi na sa oras magawa mong gisingin ng 4 na makapangyarihang tao, magkakamit ka ng napakalakas sa kapangyarihang kakatakutan, maging sa mundo ng mga engkanto. Tugon ni Popoy. Dagdag pa nito, ang pangunahing tungkulin ng kanyang tiyuhing si Pablo, hindi bilang isang manggagamot, kundi bilang tagapangalaga ng 4 na sisidlan. Kaya po ba nakatago sa ilalim ng dati niyong bahay yun, Tay? Hindi man lang naisip ni Onyok nang minsang tumungtong siya sa lugar kung saan nakatago mga hinahanap niya? Wika ni Andrea. Tama ka, anak. At kailangan nating panatiliing lihim ang tungkol sa bagay na yun. Naghahabol ng malakas sa kapangyarihan si Onyok. Ito din ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang maestro, si Tandang Gustin. Tugon ni Popoy. Alam ni Baltasar ang tungkol sa bagay na ito dahil naging maestro din ng binata ang matandang ermitanyo. Nauna sa akin si Onyok. Nang mga sandaling pinatay niya ang aming guro, hindi pa ako ganong kalakas, kaya hindi ko siya magawang pigilan. Wika ni Baltasar. Kagad itong lumabas ng silid. Naiwan ang mag-ama. Kinuha ni Popoy ang pagkakataon para tanungin ang dalaga tungkol sa sandatang inilabas sa laban. Saan ang galing yung sandatang ginamit mo kanina? Pamilyar sa akin yung itsura ng hawakan eh. Tanong ng ama. Ito po yung punyal ng Minokawa
Binigay po sa akin ni Mang Gascon nung pinatawag kami ni Haring Balasarius. Tugon ni Andrea. Sabay pakita ng punyal sa ama. Nanlaki ang mga mata ni Popoy dahil ito nga ang punyal na noon ay kwinikwento lang sa kanya ng Shuhin. Napakaswerte mo, anak. Alam mo bang marami ang naghahangad ng ganyang uri ng punyal? Aaminin ko, maging ako. Minsan ko ding pinangarap na mahawakan ng punyal ng Minokawa. Wika ni Popoy. Kaagad naman itong inabot sa kanya ng dalaga. Alam mo, Tay, hindi bagay sa akin yung humawak ng ganyang uri ng sandatay. Bukod sa napakaliit kong tao, masyadong malaki yung sandatang yan para sa akin. Tugon ni Andrea. Nang lumantad ang totoong anyo ng espada, mas mahaba pa ito sa kanya. Kaya naman nahirapan si Andrea na iwas-iwas ito. Pero anak, ikaw ang pinagkatiwalaan ni Gascon ng sandatang yan. Hindi pwedeng ibigay mo yan ng basta-basta kahit kanino, kahit pa sa akin eh. Opo, tama po kayo, Tay. Ako nga pong pinagkatiwalaan ni Mang Gascon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa mga taong malapit sa akin yan. Kaya itago niyo po. Gamitin natin sa pakikipaglaban para mapigilan si Onyok. Tugon ng dalaga. Matapos ay nagpaalam na ito sa kanyang ama upang magpahinga. Habang nasa daan papunta sa silid, napansin ito na tila may naglalakad papasok sa pinakadulo ng yungib. Doon nakalagak ang 4 na malalaking tapayan. Kaya naman nag-alala si Andrea na baka may gumambala sa mga ito. Dahan-dahang naglakad ang dalaga at nakita si Baltasar. Nakatayo lang ito sa harap ng mga tapayan. Pinagmamasdan. Bigla itong napalingon nang maramdaman si Andrea. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang tangka sa mga tapayan. Masaya ako dahil nasilayan ko ang mga ito. Binuwis ni Lolo Pablo ang buhay niya para maitago ang kinaroroonan ng mga tapayan. At bilang isa sa mga kaanak niya, hindi ko hahayaang masayang ang pinaghirapan ng lolo ko. Naunawaan ko, Andrea. Ganon din ang aking hangarin. Nagkakilala man tayo sa maling pagkakataon, ngunit masisiguro ko sa'yo na isa akong mabuting tao. Iniisip ko ang kapakanan ng higit na nakararami kaysa sa pansariling interes. Mabuti naman kung ganun. Dahil hindi ko hahayaang may sumira sa matagal na pinaghirapan ng mga kaanak ko. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay kaagad nang lumabas si Baltasar. Muli nang bumalik sa kwarto si Andrea upang magpahinga. Kinabukasan, maagang pinulong ni Popoy ang mga kasamahan. Ibinalita ang mga nangyari sa pagpupulong. Natuwa naman ang mga ito, lalo pa nang sabihin ni Popoy na may inaasahan silang tulong mula sa kabilang dimensyon. Kailangan nating malaman ang mga kilos ng kalaban para makapaganda tayo. Kung sakali man na hindi ganon kalaki ang magiging pinsala sa atin, handang makipagdigma si Onyok para lang makuha ang gusto niya. Wika ni Popoy. Handa po ang ating mga kasamahan. Ang kakulangan sa atin ay ang determinasyon para manalo. Nakita namin ang magagawa ni Onyok at ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nangihina ang mga kasamahan natin at nakakaramdam ng takot. Ang kailangan natin ngayon, pataasin ang kanilang moral.
Tugon ni Marco. Kung yan ang inaalala mo, hayaan mo kung kausapin ng mga kasama natin. Wika ng dalaga. Matapos ay naglakad ito palabas ng yungib kung saan nagtitipon ang ilan sa mga kasamahan. Kaagad namang sumunod si Popoy sa anak. Naabutang tinitipon nito ang lahat ng mga kasama. Andrea, mag-iingat ka sa mga sasabihin mo, lalo na sa mga pangakong bibitawan mo. Dahil panigurado, panghahawakan nila ang mga yon. Huwag kang mag-alala, Tay. Alam ko po ang gagawin ko. Pwede bang mahiram sandali ang punyal ni Mang Gascon? Wika ng dalaga. Inabot ni Popoy ang punyal sa dalaga. Nagsimula itong magsalita. Alam kong pinanghihinaan kayo ng loob sa kasalukuyang lagay natin. Kung minsan, iniisip niyong wala nang saysay ang mga pinaglalaban niyo. Naiintindihan ko ang lahat. Pero tatanungin ko kayo, para kanino kayo nakikipaglaban? Tanong ng dalaga. Hindi naman makasagot ang mga kasamahan. Nagkatinginan lang ang mga ito na tila pinakikiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Naparito kayo hindi dahil sa napilitan lang. Kusa kayong lumapit sa amin dahil gusto nyong wakasan na ang takot na nararamdaman ng ating mga kababaryo, pati na rin ang mga pamilya nyo. Ito ang natatandaan kong sinagot nyo sa aking ama noon. Ngunit bakit kayo pinanghihinaan ng loob ngayon? Wika ni Marco. Ako na magsasalita para sa mga kasama natin. Pinanghihinaan sila ng loob dahil wala silang nakikitang pag-asang manalo. Hindi natin kakayanin ang bilang ng mga alagad ni Onyok. Iilan lang tayo. Kahit pagsama-samahin pa ang mga kasaping nasa ibang lugar, wala pa din tayo kung ikukumpara sa kabuang bilang ng kalaban. Wika ni Baltasar. Inilabas ni Andrea ang punyal. Itinarak ito sa lupa. Matapos ay marahan itong binunot. Itinaas ng dalaga ang sandatang ibinigay sa kanya ni Gascon. Ang sandatang ito ay isang patunay na hindi tayo nag-iisa sa laban. May mga nilalang na handang tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Kaya pakiusap, ipanatag niyo ang inyong kalooban. Tugon ng dalaga. Kahit pagsamahin pa natin ang taglay na kapangyarihan, wala pa rin tayong laban sa dami nila, Andrea. Kaya hindi mo maiaalis sa mga tao ang mag-alala. Habang nagsasalita si Baltasar, biglang kumidlat ng napakalakas. Kasunod nito ay mga dagungdong ng kulog. Nabalot ng takot ang mga tao sa lugar. Ngunit sina Andrea at Popoy ay nanatiling kalmado dahil alam nila kung sino ang may gawa nito. Sa kalagitnaan ng nagkakagulong mga tao, biglang bumulusok ang napakalakas na kidlat. Nang humupa ang usok, tumambad si Maduag at Aselana. Ito ang unang pagkakataon nakita ng mga kasama ni Popoy ang dalawang gabay. Pasensya na kung nahuli kami ng dating. Magsipaganda kayo dahil papasugod na ang mga kalaban. Huwag kayong mag-alala dahil naparito kami upang tumulong. Nakatulala ang mga kasama nila Popoy dahil noon pa lang nila nakita ang dalawa. Mga kasama, wala kayong dapat ipag-alala. Kakampi natin ang engkantong ito. Simula pa lang nang dumating sa lugar si Mang Popoy,
Nakikipaglaban na sila kasama natin. Kaya alisin nyo ang inyong mga pangamba dahil sisiguraduhin ko sa inyo, kahit kakaunti man ang bilang natin, mananalo tayo. Biglang nagsigawan ang mga tao na tila nabuhayan ng loob sa sinabi ni Marco. Dali-daling kumilos ang mga ito upang maghanda sa kanilang laban. Hindi lang kami ang dumating, Popoy. Nagpadala ng ilang kawal ang mahal na Haring Balasarius para tumulong. Ayon sa kanya, nararapat lang na tulungan si Andrea sa kanyang pinaglalaban. Tara na, Andrea. Hindi na ako makapag-intay na makipaglaban. Wika ng mag-ama. Napangiti si Andrea dahil sa wakas ay nakabalik na ang dalawang gabay. Bakit nga ba natagalan kayo? Ano ba kasing ginawa niyo dun? Kinausap namin si Haring Balasarius na tulungan tayo sa laban. Malaki ang naging impluwensya mo sa hari ng Biringan. Kaya ito, kasama namin sa pagbalik ang ilang pulutong ng mga kawal ng engkanto. Tugon ni Aselana. Kaagad namang kinausap ni Andrea ang ama. Tay, ikaw po yung gumamit ng sandatang to. Sagaba lang po yan para sa amin ni Aselana eh. At isa pa, mas matangkad ka sa akin eh. Kaya siguradong magagamit mo yan ng maayos. Wika ni Andrea. Matapos ay kagad nang umalis si Aselana upang maganda. Naiwan si Popoy at maduwag sa lugar. Kaya kinuha ni Popoy ang pagkakataon upang kausapin ang gabay. Maduwag, makinig ka kaibigan. Maaaring ito na ang huling laban ko at may posibilidad na hindi ako makaligtas. Kaya pakiusap, kung sakaling mangyari yon, ikaw na ang bahala kay Andrea. Wika ni Popoy. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mong hindi ko papayagan na may malagas ni isa sa atin. At kung meron mang magwawakas ang buhay, yun ay walang iba kung hindi si Onyo. Kaya umayos ka. Hindi ngayon ang oras para magpakaduwag. Ngunit hindi mo rin may iwasang mangyari ang bagay na yon, kaibigan. Mahina ng pangangatawan ko. Muling wika nito. Lumapit sa kanya si Maduag. Hinawakan ng kamay nitong may hawak na punyal. Nakikita mo ba itong hawak mo? Hindi ba ito ang sandatang ipinagkatiwala sa anak mo? Ano sa tingin mo ang kahulugan, Popoy? Tanong ni Maduag. Ang totoo, hindi ko rin masasagot ang katanungan mo, kaibigan. Wala akong ideya kung bakit ibinigay ni Gascon kay Andrea ang punyal na ito. Bago kami umalis, kinausap ako ni Gascon tungkol sa punyal. Sinabi niya sa akin ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala niya sa iyong anak ang isang makapangyarihang gamit. Walang sino man ang maaaring makapagpalabas ng anyo nito, maging si Haring Balasarius. Ngunit sa nakita ko, bago kami dumating ni Azelana, nagawang palabasin ni Andrea ang talim ng Minokawa. Anong ibig sabihin nun, kaibigan? Tanong ni Popoy. Sadyang naguguluhan ito sa mga pangyayari. Ang rason kung bakit nagawa ng anak mo na palabasin ang anyo ng talim ay dahil sa kanyang katapangan
Hindi nagawang palabasin ng matataas na engkanto ang talim dahil may kinakatakutan sila. Ngunit kakaiba ang tapang ni Andrea. Wala itong pagpipigil. Lumalabas lang kapag alam niyang nasa panig siya ng tama. Ito ang katapangang hinahanap para sa susunod na diwata ng panahon. Anong ibig mong sabihin? Si Andrea, maaaring maging isa sa mga diwata ng panahon. Paano mangyayari yun? Pangkaraniwang tao lang ang anak ko. Tanging ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan, Popoy. Hindi ko yun maaring pangunahan. Kaya kung ako sa'yo, sasabihin ko na kay Andrea ang lahat bago pa niya madiskubre ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Muling wika ni Maduag. Bago ito umalis, muling nagbalik sa alaala ni Popoy ang mga panahong sanggol pa lang si Andrea, kung paano niya itong inaruga hanggang sa lumaki at magkaisip. Sa pagtagal ay nawaglit na sa isipan ni Popoy kung paanong napunta sa kanya ang dalaga. Pinag-isipang mabuti ng matanda ang sinabi ni Maduag. Napagtanto nito na tama ang kaibigan, kaya hinanap nito si Andrea para kausapin. Natagpuan ni Popoy ang dalagang nakikipag-usap sa iba nilang mga kasamahan. Samantalang si Azilana naman, kaharap ang ama. Anak, maaari ba kitang makausap sandali? May mahalaga akong sasabihin eh. Wika ni Popoy. Nagtaka ang dalaga dahil napaka-seryoso ng mukha nito. O bakit tay? Parang nahulugan ka ng martilyo sa paa. Ano po bang nangyari? May mga bagay kang kailangan malaman tungkol sa nanay mo. Hindi po ba sinabi niyo sa akin na namatay si inay sa panganganak? Ano po bang dapat kong malaman, tay? Oo, tama ka. Pero hindi ko sinabi sa'yo ang totoong pinagmulan. Biglang nanahimik si Andrea. Sumunod sa ama sa pinakaloob ng yungib. Bakit, tay? San ba nanggaling si nanay? Bakit ngayon mo pa kailangan sabihin sa akin? Tanong ng dalaga. Huminga ng malalim si Popoy at nagsimulang magsalita. Matanda na ako, Andrea, at ayokong mawala sa mundong ito nang hindi mo nalalaman ang tunay mong pagkatao. Ang iyong ina, hindi taga dito sa mundo na kinalakihan mo. Isa siyang diwata. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Akmang tatawa sana ito. Ngunit nakitang seryoso ang mukha ng ama. Tinuloy ni Popoy ang pagpapaliwanag. Nagulat ang dalaga sa mga narinig. Ayon kay Popoy, isang babae ang nakita niyang nakasandal sa paanan ng isang puno. Sugatan ito at halos nag-aagaw buhay dahil sa tindi ng pinsala. Nakita ni Popoy na may tangan itong sandata sa kanang kamay at isang sanggol sa kaliwa. Nang mapansin ito ng binatang si Popoy noon, kagad niyang inakay ang babae para itayo. Ngunit sobra ang panghihina nito at hindi na makayanan pa. Pakiusap, hindi na magtatagal ang buhay ko. Iligtas mo ang sanggol. Hanggat maaari, ilayo mo siya sa kagubatan. Bilisan mo, wala ng oras. Marami ang naghahangad ng buhay niya. Wika ng babae. Nagtataka si Popoy sa mga sinabi nito. Ngunit ganun pa man, nangibabaw pa din sa binata ang pagtulong. Dali-dali nitong kinuha ang sanggol at tumayo.
Akmang aalis na sana ito nang bigla siyang pigilan ng babae. Alagaan mo at palaki ng batang yan. Malaki ang papel na gagampanan niya. Huwag kang mag-alala dahil ihahanda ng kanyang ina ang daan para sa katuparan ng tadhanang nakalaan sa kanya. Wika ng babae. Binawian ito ng buhay. Laking gulat ni Popoy dahil matapos magsalita, biglang nagliyab ang katawan nito. Tuluyang naging abo. Tumambad sa binata ang isang manipis na itim na balahibo. Ngunit nang hawakan niya ay kaagad ding nasunog. Hindi alam ni Popoy ang gagawin ng mga oras na yun dahil wala naman itong karanasan sa pag-aalaga ng sanggol. Ngunit kahit papano, nagawa niyang palakihin na may mabuting asal si Andrea at itinuring na sariling anak. Ang iyong ina, walang iba kung hindi ang pinagmula ng sandatang ito, ang Minokawa. Andrea, anak ka ng isang diwata ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit nagagawa mong palabasin ang totoong anyo ng talim ng Minokawa dahil hawak mo ang elemento ng apoy. Wika ni Popoy. Bigla namang sumulpot sa tabi nila si Maduag. Tama ang iyong ama, Andrea. Hawak mo sa iyong kamay ang isa sa pinakamalakas na elementong makikita sa parehong mundo. Sa makatuwid, ikaw ay isang totoong diwata ng panahon. Ang sandatang hawak mo ngayon, isang patunay na may dugo ng diwata ng panahong nananalaytay sa iyong kaugatan. Dahil kung hindi, sa unang beses pa lang natawagin mo ang totoong anyo ng talim, matutupo ka at walang matitira sa iyo. Wika ng mag-ama. Bago kay Andrea ang mga impormasyong ito. Aminado ang dalaga. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ngunit kakaiba ko mag-isip si Andrea. Alam kong magulo ang lahat. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para isipin yan. Wala akong pakialam kung anak mo ko o hindi, tay. Ikaw ang nagpalaki sa akin at ikaw ang nagturo ng lahat ng kaalaman. Sapat na ang dahilan na yun para tawagin kitang ama. Tugon ng dalaga. Nasorpresa si Popoy sa sagot nito. Lalo pa nang yakapin siya ni Andrea. Matapos ang pag-uusap, muling ipinatawag ni Popoy ang mga kasamahan. Hindi pa basta-bastang susugod ang mga alagad ni Onyok. Malaki ang bahagi ng kanyang mga kasama ng nalagas sa uling laban. Kaya kailangan nilang magpalakas at mag-ipon ng puwersa. Yun din ang gagawin natin. Wika ni Popoy. Inutusan nito ang mga kasamahang palakasin ng depensa sa paligid ng yungib. Naglagay ng patibong ang mga ito sa palibot at nagtalaga ng mga magbabantay. Ilang araw na tahimik ang paligid. Ngunit para sa kanila, ito ang mahinahong panahon bago dumating ang unos. JD, dito na yung medalyon. Dito na yung stock natin ng gabay medalyon, dumating na siya. Ito yung sa akin, may specialized. So, pang akin to. Hindi siya pwede ibenta. Ito yung bago nating gabay medalyon. Kung mapapansin nyo, hindi siya glossy. Kasi ang problem dun last time, nag-stain sa damit, tas medyo makati sa balat. Kaya ganito yung ginawa natin. Pero ang pinaka-importante naman sa gabay medalyon, yung laman sa loob. Yung mga sangkap at mutya. Available to, mag-message lang or visit nyo yung link sa comment section. Ito bago to, alam niyo yung habak sa kalana, pinagsama, habak de lana, pero keychain siya na may San Benito.
hindi pa to available. Pantay na lang, aralin pa namin kung paano to gagawin. Kakabisaduhin ko muna yung visa kung para saan siya. Pag-uusapan namin ng mga Antingeros del Negros. Well anyways, available na to, yung gabay medalyo natin. Message lang or you visit yung Shopee natin kasi for sure, bigyan ko lang to ng 1 o 2 araw, automatic ano na to. Sold out. Peace.